Kumusta na pala yung mga bata? Curly, hindi ka ba sasama? Who's that man? May kabit ka lalaki? Huwag ka na tatawag dito. I swear, hindi mo na makakausap ang mga anak mo. Ate! Gumising ka! Daddy! Ayaw gumising ni ate! What happened? Anak? Kung hindi mo sila mahal, iuwi ko na sila ng Pilipinas! Remember, you are in my country! You cannot live without my consent! Curly, meron akong alam na paraan. Pero hindi ito madali. At kapag nahuli kayo, makukulong ka, Curly. Handa po akong makulong para sa mga anak ko. Mailigtas ko lang po sila at mauwi ko sa Pilipinas. Where do you think you're going? We filed a custody case against you. Saksi ang ating mga kapuso sa milyong-milyong mga OFW na sapilitang nawawalay sa kanilang mga anak para makipagsapalaran sa ibang bansa. Pero sa ating nakakatindig balahibong totoong kwento ngayong gabi, isang ina ang inakusahan ng kidnapping dahil nais nang iligtas sa mga anak mula sa kanilang mapang-abusong ama sa bansang Sri Lanka. Siya ba ay makukulong? Makakapiling pa kaya niya ang kanyang mga anak? Yan ang inyong pakatutukan sa isa sa aming episode na pinamagatang Save My Children, The Curly Galache Story. Nay, ate, buntis po ako. Ano? Nay, sabi sa'yo, may problema yan si Curly, kaya nag-resign sa trabaho. Ay, gusto ko lang naman po sanang ayusin yung lahat at gawin po naming legal ang lahat. There's nothing to worry about. I love Curly. I will marry her. Teka, baka naman napipilitan ka lang magpakasalan ng anak ko dahil nabuntis mo na. I'm sorry, Mother. I don't understand. Did she say yes to our marriage? Ay, hindi! No! I mean, no! Ano bang lahi ito, Curly? Nay, Sri Lankan po. Sri Lankan? Naku, lalo hindi ako makakapayat. Abay, paano ka magkakaintindihan yan? Oo nga, tama si nanay. Hindi basta-basta ang pag-aasawa, Curly. Lalo na yung ganyan, magkaiba pa kayo ng lahi. Pero Nay, ate, mahal na mahal ko po siya. Sana po, maunawaan niyo po ako. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Nay? Ate? I love Curly. Pakakasalan ko po si Curly. I will take good care of her. Please. Curly, paano mo nakilala si Ray, yung asawa mo? Di ba Sri Lankan siya? Nakilala ko po siya, ma'am, sa work po namin. So, same company po kami. Doon po kami nag-meet. And then, nagkamabutihan po. Naging friends. And then, okay naman po siya kahit ibang lahi siya. Ano namang mga katangian ang naibigan mo sa kanya? Mabait po siya. And then, maalaga. Tapos, friendly. Ikinasal nga sina Curly at Ray sa isang civil wedding ceremony. Naging masaya ang kanilang pagsasama, lalo na nang magkaroon sila ng anak. Pagkalipas ng isang taon, muling nagbuntis si Curly sa kanilang ikalawang anak. Hindi akalain ni Curly na dito na magsisimula ang kanyang kalbaryo dahil sa kanyang natuklasan tungkol sa kanyang asawa. Ilang taon na kayong nagsasama nung napansin mong nagbabago na siya? Siguro po almost 2 years.
parang may nafe-feel akong something. Bakit? Yung tinatawag po nila na women instinct po. Oo. One day, napapaniginipan ko yung parang kakaiba. Pero mayroon po akong feeling, and then one day po, naalala ko po yung password niya. Kaya binuksan ko yung email. Doon ko po na-discover na may something po. Anong na-discover mo, Queerly? Na-discover ko po yung mga palitan nila ng email po nung babae. Iba, yung hindi naman po friendly email na may something, yung mga I miss you, mga ganun-ganun. So doon na po ako naghinala. Curly, dapat pumirme ka na lang sa bahay. Di ba masailan yung pangalawang pagbubuntis mo? Asan ba kasi ang asawa mo yan? Ha? Sabi mo na sa trabaho ka! Halika dito! Halika dito! Sabi niyo po sa akin single siya. Anong single mo lang yun? Anong exciting? Sabi mo na sa trabaho ka! Dahil sa premature na sanggol, maraming organs ang hindi pa fully developed. Bukod sa baga, may problema rin sa mata ang baby niyo. We must address it or else mabubulag siya. May complication din siya sa puso. Sobrang mahina ang bata. Ray, may kailangan magawin tayo sa anak natin. Pagkamot natin yung anak natin. Gawin mo ng paraan yun. Where will I get money? Pagamot, tapos our son will die? Maghihirap lang tayo. Kapal ka ng mukha mo! Ma'am. Niloko mo na nga yung anak ko, sinusukuan mo pa yung apo ko! Palibasa, hindi naman kasi ikaw yung nanay nila! Hindi ikaw yung nagawin sa kanya! Wala kang pakialam ko na mangyari sa anak natin! Manak mo! Manak, naku, ano pang mangyayari sa'yo? Ay, tutulungan ka namin ni nanay. Tulungan ka namin, huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin ni nanay. Ray, may kailangan magawin tayo sa anak natin. Pagkamot natin yung anak natin. Gawin mo ng paraan yun. Where will I get money? Pagamot, tapos our son will die? Maghihirap lang tayo. Kapal ka ng mukha mo! Ma'am. Niloko mo na nga yung anak ko, sinusukuan mo pa yung apo ko! Palibasa, hindi naman kasi ikaw yung nanay nila! Hindi ikaw yung nagawin sa kanya! Wala kang pakialam ko na mangyari sa anak natin! Manak mo! Manak, naku, ano pang mangyayari sa'yo? Ay, tutulungan ka namin ni nanay. Tulungan ka namin, huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin ni nanay. Ano naging kondisyon ng bata? Marami siyang mga complications that time, and then mga 5 doktor yung nag-monitor sa kanya, and then nung ika-4th month niya, ni-laser na po yung mata niya kasi may tendency po na hindi po siya makakita. Pati yung heart niya, mayroong diferensya, pati yung lungs niya. Winidraw lahat ni Queerly ang pera niya sa bangko. Sinanla niya rin ang mga alahas niya para sa pagpapagamot ng pangalawa niyang anak. Bukod dito, humingi rin si Queerly ng financial support sa mga sangay ng gobyerno at charity organizations. Unti-unti namang lumakas at gumaling ang kanyang anak sa ospital. Hanggang sa
Tulog na si Hana sa room. Curly. Mahal. Masama yung nagawa ko. Nagloko ako. And I gave up on our youngest son. I'm not a good father. Mabuti naman na-realize mo. Yes, I know. Pero nagbabago na ako. Curly, sana mapatawad mo ko sa mga kasalanan ko sa iyo. I don't want a broken family. Ayoko rin naman masira yung pamilya natin eh. Curly, gusto ko magsimula tayo. Let's live in Sri Lanka with the kids. Pangako, I will be a better husband and father this time. Please. Nabagman sa kalooban ng kanyang ina at kapatid, pumayag si Curly sa kagustuhan ni Ray na sa Sri Lanka sila muling magsimula ng buhay. Paano ka naman napapayag ni Ray na sa Sri Lanka na kayo manirahan? Kasi po ma'am, unang-una po, syempre ayoko po ng broken family. So kahit masakit na mawalay po sa sarili kong pamilya, and then sa mga naging experience ko po sa kanya, hindi po madali yun. And then, syempre pagdating doon, inisip ko wala akong mga friends doon. So hindi po madali. Pero dahil sa kagustuhan ko po na buo yung pamilya po namin, ayoko pong magkahiwa-hiwalay kami. So pumayag po ako na tumira po doon. Mahirap para kina Curly at sa mga bata ang sitwasyon dahil bibihira lamang ang mga Pilipino doon. Pero tiniis nilang lahat ito para manatiling buo ang kanilang pamilya. Kamusta naman yung buhay ninyong mag-iina doon sa Sri Lanka? First 6 months po, hindi po siya madaling kasi unang-una, yung culture nila iba. And then wala po akong mga friends doon, wala pong mga kilala. And then yung mga Pilipina doon hindi naman ganun kadami. Medyo yung iba nasa city, pero yung sa lugar kasi namin hindi naman siya masyadong city kaya wala pong mga Pilipina doon. So doon po ako nahirapan. What is this? We don't eat this! This is dirty! This food is dirty! Mother, it is clean. It's bangus belly. You are not in the Philippines. You are here. Sri Lanka! Mother, it is clean. I cook it for my children. Here. This is money! You can buy some food for the kid. This is dirty. As long as you are here in Sri Lanka, you follow my rules. You follow my son. Yes! Go! Go! Go ahead! Mahal, pasensya ka na sa nanay ko, ha? She can be very makitid utak. Hanggang kailan, Ray? Ang sabi mo kapag lumipat tayo dito, magiging maayos na yung buhay natin. Pero 7 taon na tayo nandito. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo nakatira sa nanay mo. Lumalaki na yung mga anak natin. Magtatrabaho na ako bukas. Pero kulang naman yung sahod mo. Kailangan natin kumayod 2. Lumalaki na sila.
Wala pang available na trabaho sa akin sa Dubai. Pero kina ate meron. Ray, please. Payagan mo ako ulit na magtrabaho sa Dubai. Kapag maayos na yung buhay ko doon, kukunin ko kayo. Please, Ray. I need to do this for my children. Even if it's painful. Noong una, ayaw payagan ni Ray si Quirly na magtrabaho sa Dubai. Pero dahil wala naman siyang maayos na pinagkakakitaan sa Sri Lanka, napilitan na rin itong pagbigyan si Quirly na tumanggap ng 2-year employment contract sa Dubai. Hanggang sa... Mama, huwag ka nang umalis! Mga anak, sandali lang naman yung 2 taon eh. At saka palaging tatawag sa inyo si Mama. Mama, please, huwag mo po kami iwan. Kawawa naman po kami. Mama, Ma! Ray, ikaw nang bahala sa kanila. Ikaw nang bahala sa kanila. Oo. Ako nang bahala sa mga bata. Mag-iingat kayo, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka. Mahal na mahal si Mama. Mama, huwag ka nang umalis! Mga anak, sandali lang naman yung 2 taon eh. At saka palaging tatawag sa inyo si Mama. Mama, please, huwag mo po kami iwan. Kawawa naman po kami. Mama, Ma! Ray, ikaw nang bahala sa kanila. Ikaw nang bahala sa kanila. Oo. Ako nang bahala sa mga bata. Mag-iingat kayo, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka. Mahal na mahal si Mama. Bakit umabot dun sa puntong kinailangan mong magtrabaho sa Dubai na mag-isa? Ibig sabihin, iniwan mo, hindi ba, yung mga anak mo sa Sri Lanka? Nung time na po na yon, wala na po kaming other source of income. Nung una po, syempre masakit, mahirap. Inisip ko pa lang, sabi ko, ayoko mawalay sa mga anak ko. And then, yun po, wala pong choice. Kaya, napilitan po akong pupunta po ng Dubai. Ray, yung pulang box para sa'yo at kay nanay. Ikaw na bahala magbigay sa kanya, ha? Thank you, Quirly. You know, Ama will be happy. Kumusta na pala yung mga bata? Curly, hindi ka ba sasama? Ay, hindi na. Sige na, kayo na lang. Sige. Who's that man? May kabit ka lalaki? Ay, hindi. Si Basti yun. Taga-kabilang apartment. You're a liar! Huwag ka na tatawag dito. I swear, hindi mo na makakausap ang mga anak mo. Ray? Ray! Kaya ayun na nangyari. Pinagbintangan ka tuloy ng mister mo na ikaw ay mayroong lalaki. Anong ginawa ng asawa mo dahil sa matinding pagsiselos nung nandoon ka sa Dubai? Quirly. Nagalit po siya. Tapos, binrainwash niya po yung mga bata. Tsaka, kinat na yung communication sa lahat ng social media po. Kahit sa telepono, wala pong way na makontak ko. For 1 year po yun. So, nakablock po ako. May pinapadala akong mga sulat, pero tinatapon niya. Tapos yung mga yung mga package, sinasabi niya, hindi yung galing sa akin, sa sa auntie po nila. Ang kapal talaga ng mukha ng asawa mong pagbintangan ka. Palibasa siya yung unang nanloko kaya takot yung sa sarili niyang multo. Ate, hindi ko na sila matawagan. Hindi ko na rin sila ma-message online. Kinakabahan ako, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila eh. Kung bumalik na lang kaya ako sa Sri Lanka. Nag-isip kang mabuti, Curly. Di ba kaya ka nagpumilit magtrabaho dito?
para sa mga bata. Oo, mahirap ang malayo sa pamilya. Pero pag bumalik ka ron, wala kang trabaho. O paano ang mga bata? Hindi naman sapat ang sahod ng asawa mo sa inyong apat. Paano yung blinak na ako ni Ray? Hindi ko na makausap yung mga anak ko. Ano pang silbi ng pagsasakripisyo ko dito kung hindi ko naman alam kung anong nangyayari sa kanila? Paano kung sinasaktan sila? Kung nagkakasakit sila, ako yung nanay nila. Dapat nandun ako para sa kanila, di ba? Basta tagan mo ang loob mo, Curly. Hayaan mo susubukan kong kausapin si Ray. Pagdasal natin na ligtas ang mga anak mo. Physically, nasaktan niya, kinukulong niya rin. At sinasabihan niya, hindi na kayo mahal ng nanay niyo, hindi na kayo babalikan. Iniwan na kayo ng tuluyan. Ate! Ano nangyari sa'yo? Gumising ka, ate! Ano nangyari sa'yo, ate? Gumising ka! Ate! Gumising ka! Daddy! Ayaw gumising ni ate! What happened? Hana? Hana! 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 Daddy's here! Wake up! Wake up! Hana! What happened to her? Hana! 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 Follow me! Follow me! Ate! Gumising ka! Daddy! Ayaw gumising ni ate! What happened? Hana? Hana! 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 Daddy's here! Wake up! Wake up! Hana! Ate! Follow me! Follow me! Paano mo natuklasan na sinasaktan ni Ray ang iyong mga anak? Isinugod pa yung panganay mo sa ospital, di ba? Nung naka-block na po ako for 1 year, doon na po, after 1 year, in-unblock niya ako para ipabalita sa akin na nasa ospital daw po si ate at kailangan ko na pong umuwi. Tapos nag-send siya ng picture na nandun na nga, naka-dextrose. So wala po akong choice noon, kundi hindi po. Nang mabalitaan ni Curly na na-ospital ang isa niyang anak, dagli-dagli itong lumipad papunta sa Sri Lanka. Nagsumbong sa akin si Henry. Sinasaktan mo sila. Walang masama sa ginawa ko. I was just teaching them a lesson. Teaching them a lesson? Ray, look at them. Sinasaktan mo sila. Ha? Ginugutom mo sila, kinukulong mo sila, pinapalo mo sila. Hindi mo matatandaan yung sinabi ng doktor? May post-traumatic disorder ang anak mo. And it's all because of you. Kung hindi mo sila mahal, iuuwi ko na sila ng Pilipinas. Ano? Tapos magsasama-sama kayo ng lalaki mo? And you will take my children away from me? Over my dead body! Wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam sa mga malimbintang mo sa akin. Iniligtas ko yung anak ko sa mga pang-aabuso mo! Subukan mo! Remember, you are in my country! You cannot live without my consent! Three times ako nakiusap. Sabi ko, parang awa mo na. And then sabi niya, no. Sabi niya, hindi kayo aalis, dito lang kayo. So parang sabi ko walang pag-asa talaga. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapapakiusapan. Humingi po ako ng tulong doon sa kumbento. Tapos pumunta po kami ng Philippine Consulate. Doon po ako nakiusap. Tapos sabi po ng consulate na magpa-blatter po sa mga pulis. So bumalik po ako doon sa pulis pero hindi rin po pinayagan.
Nagdesisyon ka na itatakas mo na lang yung mga anak mo. Where do you think you're going? We filed a custody case against you. No, you can't do this to me. I am the mother of these children. You cannot leave this country until case is over. But I am the mother of these children. We want to leave. We want to go home. You cannot take away the children, ma'am. If you insist, you have no choice but to detain you for kidnapping under Sri Lankan law. You cannot do this to me. I am the mother of these children. We want to go. We want to go back to the country. Sa kasawiang palad, hindi nakauwi ng Pilipinas sina Curly dahil sa custody case. Idiniin ni Ray sa korte na pinabayaan ni Curly ang mga anak dahil may lalaki ito. Dahil sa laki ng gastusin para sa kaso, paubos na rin ang naipong pera ni Curly. Nakiusap ito na payagan silang tumira muna sa isang ampunan. Sister Lucida, Attorney, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa akin. Tungkulin natin sa Diyos ang tumulong sa mga nangangailangan. Pero sister, sa totoo lang, pinanghihinaan na nga po ako ng loob. Dahil parang mas kumakampi yung judge sa asawa ko. Wala naman ho kaming kalaban-laban dahil wala po kami sa bansa. Mag-focus tayo sa sarili nating depensa. Kapag mayroon na tayong sapat na ebidensya na nagsisinungaling ang asawa mo, tiyak ibibigay sa'yo ng korte ang kustodiya ng mga bata. Tama si Atty. Curly. At saka may awa ang Diyos. Lalabas din ang buong katotohanan. Malaki ang pasasalamat ni Curly sa mga madre dahil natulungan siyang magkaroon ng abogado. Pero nahirapan pa rin siyang idepensa ang kanyang sarili dahil kulang ang kanyang mga ebidensya. Hanggang sa... Ate, kahit anong mangyari, huwag mo sasabihin mga nangyayari dito kay nanay, ha? Nag-aalala ako sa kanya, eh. Diyos ko, ano pa nga ba? Hindi na nga ako nakakatulog dahil sa kaso mo. Eh, teka, kumusta na ba mga pamangkin ko? Nag-aalala nga po ako sa mga bata, eh. Kasi ang gusto nung abogado ni Ray, paghatian namin sila. Sa akin mapupunta si Hannah dahil may sakit. Tapos si Henry naman mapupunta kay Ray. Huwag kang papahayag ha, kahit anong mangyari. Oo, ate. Pero kinakabahan po ako dun sa magiging desisyon ng korte. Paano kung pareho silang ibigay kay Ray? Ikamamatay ko po kapag hindi napunta sa akin yung dalawang bata. Diyos ko. Ate, kahit anong mangyari, huwag mo sasabihin mga nangyayari dito kay nanay, ha? Nag-aalala ako sa kanya, eh. Diyos ko, ano pa nga ba? Hindi na nga ako nakakatulog dahil sa kaso mo. Eh, teka, kumusta na ba mga pamangkin ko? Nag-aalala nga po ako sa mga bata, eh. Kasi ang gusto nung abogado ni Ray, paghatian namin sila. Huwag kang papahayag ha, kahit anong mangyari. Pero kinakabahan po ako dun sa magiging desisyon ng korte. Paano kung pareho silang ibigay kay Ray? Ikamamatay ko po kapag hindi napunta sa akin yung dalawang bata. Diyos ko. Nireschedule po yung hearing. So yung sabi po ng judge na i-review ulit yung kaso next month ulit. So parang nawalan po ako ng pag-asa. Alam ko na pag hinintay ko yung next month, hindi ko talaga makukuha yun. Doon na po ako nag-decide, bumalik po ako sa consulate. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Dahil na-reset ang schedule ng hearing, pansamantalang napunta kay Curly ang kustodiya ng mga bata. Saan ang mga bata? Sister, nagpapahinga po kasi napagod po sila, eh.
Salamat nga po pala sa mga payo niyo. Totoo nga pong hindi kami pinababayaan ng Diyos. Manalig ka lang. Matatapos din to. Salamat po. Attorney, sa tingin niyo po ba may paraan pa po para makaalis po kami dito ng mga bata? Corly, meron akong alam na paraan, pero hindi ito madali. At kapag nahuli kayo, makukulong ka, Corly. Attorney, handa po akong makulong para sa mga anak ko. Mailigtas ko lang po sila at mauwi ko sa Pilipinas. Ano pong paraan yun? Pwede niyo po ba kami tulungan? Corly, pag-isipan mo mabuti ito. Kapag nakulong ka rito, posibleng hindi mo na mabawi mga anak mo. Yung passport ng ng mga anak mo, pinapalitan niya na di ba? Ginawa niyang mga Sri Lankan yung mga bata. Paano ka nakakuha ng travel document? So, nung pumunta po ako ng consulate, physically wala po akong passport. So, ay nangyari po, mayroon po akong na-save sa email ko lahat ng mga importanteng document po. Yung passport copy, birth certificate, tsaka yung kahit anong mga details. Nakasave po lahat sa email ko po yun. So, nung binuksan ko po, nakita ko po doon lahat ng mga detalye na kinakailangan po sa consulate. Kaya po ako nabigyan po ng travel document. And then at the same time po, dahil nanay naman din nila ako, tsaka maliliit pa sila, kaya po nag-grant po yung travel document po at napagbigyan po ako. Dahil natitiyak niyang kakampihan ng hukuman doon ang kanyang asawa, nagdesisyon si Curly na itakas na ang mga anak niya. Hannah, Henry, huwag kayong makikipag-usap sa ibang tao, ha? Opo. Makikinig kayo sa sasabihin ng mami niyo. Curly, mag-iingat ka, ha? Huwag muna kayong magsaya. Dapat cleared kayo sa lahat ng proseso sa loob. Kung hindi, pabababain kayo ng eroplano at baka ma-detain kayo dito. Opo. Naway pakinggan ng Diyos sa mga panalangin niyo. Sister, Attorney, maraming salamat po sa inyo sa lahat. Mga anak, tara na. Sige na. Mag-ingat kayo, ha? Ano nangyari pagdating niyo sa airport? Nung time na po, yung time po na yun, actually malakas yung ulan. So talagang sobra yung hirap na pinagdaanan ko. Yung pagpasok po namin, hinarang po kasi masyado pang maaga, ganun. Tapos nakiusap po ako sa guard. Sabi ko, please, parang awa mo na. Papasukin mo na lang kami, maghihintay kami sa loob. And then, nung nasa loob, pumayag siya. Pero ang tagal pa din kasi nung dumaan po kami ng immigration, chinek po yung yung bawat detalye doon. Pero dahil okay naman, nakalusot naman po. Pumayag naman po sila. Ate, nakalusot po kami sa immigration. Sige, antayin namin kayo dito sa Pilipinas. Oo, ate. Hello, ate. Where the hell are you? Where are my children? I will kill you! I will have you arrested! Ano naging feeling mo nung talagang nakasakay ka, nakalakad kayo ng mga bata, papalanding na kayo sa Pilipinas? Pagdating po ng Manila, parang 90% pa lang po yun yung yung saya ko. Kasi sasakay pa po kami ng isa pang aeroplano papunta po sa Iloilo. Kaya po nung nangyari, nung paglapag po namin ng Manila,
hindi muna ako nagbukas ng cellphone. Kumbaga, nagpahinga lang muna kami ng konti. Pinakain ko sila. Hanggang after 5 hours na paghihintay ulit, sumakay ulit kami papuntang Iloilo. So, nung paglapag po, mismo doon sa airport, doon na po ako naiyak kasi hindi na ako nakakulong. Kumbaga, eto na, malaya na po kami. Girlie! Girlie! Salamat at ligtas kayo! Yung mga apo ko! Ihana! Nay, pasensya na po kung inilihit po namin sa inyong lahat, ha? Ako, anak. Hayaan mo na yun. Naiintindihan kita. Ang mahalaga, nakauwi kayo dito at magkakasama na tayo ng mga apo ko. Miss ko kayo. Basta, tama si nanay. Nandito na kayo. Payapa at ligtas na kayo. Ate, utang na loob ko po sa inyo ang buhay namin. Mahal na mahal ko po kayo. Mga anak, magsisimula tayo ulit dito, ha? Opo, Mami. Salamat po, niligtas niya kami. I love you po. Mahal na mahal ko din kayo. Hindi ka na ginugulo ni Ray? Yung mga unang taon, medyo nagtatry siya. Kasi ang nangyari, hiningan ko siya ng support eh. Sabi ko, kung gusto mo, tulungan mo ko. Eh, ayaw naman po niya. Sabi niya, no, kinuha mo, panindigan mo, suportahan mo yan. Sinabi ko na lang sa isip ko na kung ayaw mo, hindi, sige, wag na lang. Kasi enough na yung trauma na naranasan ng mga bata. Eh, kamusta na kayo ngayon? So ngayon, okay naman. Si ate, nag-ano pa rin siya, under medication. Tsaka si Bunso, okay naman po sila. Nag-i-school po sila at happy naman po sila. Ano ang inspirasyon na maaring mapulot ng ating mga manonood dyan sa storya mo ngayon? Gusto ko lang po sabihin po sa lahat po ng mga nanay, ng mga OFW, single mom, huwag po tayong mawalan ng pag-asa po. Gawin po natin inspirasyon po yung mga anak natin para po sa buhay. Kasi kailangan nating lumaban para din sa kanila. Huwag po tayong bibitaw. Maraming salamat sa iyo and God bless you and your children. Thank you. Saludo at bilib ako sa katatagan at tapang ng mga inang katulad ni Curly na kahit pa nakikipagsapalaran sa ibang bansa, ginagawa pa rin ang lahat para maprotektahan at mailigtas ang mga anak kahit pa itaya ang sariling buhay. Ako po si Mel Tiangco na muling nagpapasalamat sa 21 taon ninyong pagtitiwala at pagsuporta sa aming programa. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman.